Ayan po si Ate A. Bakit ba? Dito ang daanin kung saan mo ako padadaanin. Bibidyohan kita. Ayan na po si Ate A. Pupunta po kami ng ng Bukal. Ilulublob ko siya sa tubig. Kasi masyado siyang hot. Para lumamig-lamig. Pinag-iinitan niya yung mga kamag-anak namin. Kamag-anak namin madamot daw. Kaya ilulublob ko muna siya sa tubig, guys. Okay. Si Ate A. Gusto niya akong itapon sa bangin. Gusto niya ako iligaw dito sa gubat. Masama talagang binabalak niya sa akin. Gusto niya akong iiwan dito sa gubat. Ayaw niyang sumunod ako sa kanya. Ano ba yan? Nakakaloka. Ay, nako. Ayaw niya akong pasunurin sa kanya. Meron siya masamang binabalak sa akin. Gusto niya akong iiwan dito sa sa gubat. Ay, nako si Ate talaga kahit kailan. Dito kami lumaki sa lugar na to. Ang saya-saya namin kasi nakabalik kami dito. Bubulabog kami dito. Ang lalaki na ng mga puno. Ang daming puno rito. Actually, nung nandito pa kami nakatira, hindi ganito to. Hindi siya ganito. Maano siya lang. Madamo, ganyan. Pero hindi. Wala siyang malalaking. Wala pa siyang mga puno. Ngayon halos puro na mga puno na kasi halos wala ng tao rito. Hindi kagaya ng mga time namin dito, may mga kapitbahay pa kami, ganyan. Ngayon kasi wala na, yung mga kapitbahay namin dito dati, nasa na, bumaba na sila ng bayan, ng baryo, ganyan. So, iilan na lang ang natitira dito, kaya hindi na masyadong, kumbaga parang wala na masyadong magamit tong mga lugar na to, wala na masyadong gumagala, kaya ganyan. Tumubo na yung mga puno, basta, ibang-iba na siya, kagaya. Hindi na sila kagaya nung dati na nandito pa kami. Ayan. Pero ang ganda dito, guys. Baka talaga, mapifeel mo yung nature kapag dito ka. Ang sarap nga eh. Pwede lang talaga, no? Dito na tayo tumira. So peaceful. Yan. Fresh na fresh yung hangin. Wala kang maamoy dito na usok talaga. Grabe. Ang ganda. Ganito ang gusto kong lugar. Alam niyo ng kumari niyo, may pagkaibon. Hindi ko alam sa kabilang sa nakaraang buhay ko kung ibon ba ako o unggoy. Ibon o unggoy. Sabay ganon. Hindi ba? Yan. Against the light. Ang tugtog doon sa bahay ng kapatid ko nakakarating pa rito kahit malayo na kami. Parang parang merong fiesta doon sa bahay ng kapatid ko. Ang lakas ng sound nakakarating sa mga kapit barangay. Kasi nilagyan nila ng malaking kaya gabi na nag-iingay pa kami. Kaloka. Oo, kasi bibira lang kasi kami guys, kagaya ko. 14 years na yata akong hindi nauwi. Tapos kasama ko si Ate A, tsaka yung kuya namin. Although kulang kami ng dalawa, okay lang. At least, masaya na kami nun. Nakauwi kami dito. Kahit kulang kami ng dalawa. Okay lang. Kasi nga talaga napakahirap kasi bigay ng time. May kanya-kanya ng pamilya. Kanya-kanya mga obligasyones. Ayan. Diba? Okay, so alright. Nakita nyo na nga ang paligid. Parang pare-parehas lang. No? Ganyan naman lang din. Pare-parehas ng mga puno. Iniwan ako ni Ate doon siya sa kabila dumaan. Ayaw niyang sumunod ako sa kanya. Nagbibideo rin.
Nagbibideo rin pala siya kaya ganun. Balak niya akong iwala dito sa gubat. Hindi niya alam. Mas magaling ako sa kanya. Si Ate Amy talaga yung lumaki dito sa lugar na to. Hindi namin kagaya ng mga kapatid ko na dito talaga kami lumaki. Si Ate A kasi natira yan sa mga auntie namin, yung ganun-ganun. Kaya hindi siya 100% na lumaki dito sa lugar na to. Pero kami ang original. Char! Original! Original ka, Day. Fake siya. Imitation. Ano ba yan? Ayan. Kaya mag-end muna tayo kasi baka mahulog ako. Pababa na kasi itong daan. Tingnan nyo. Ganyan siya. Ganyan siya. Diba? End ko muna.